We recognize the Honorable Benny Abante for his summation in support of the Cabrera impeachment complaint. Salamat po, Madam Chair. Mga kagalang-galang na kasama ko sa Kongreso, higit sa lahat, sa ating mga kababayan na ngayon po ay nagtsatsaga magbantay at manood. Bilang endorser na ika-4 na impeachment complaint, ay gusto ko pong sabihin ang mga bagay na ito. Ako ngayon ay nandirito hindi lamang bilang inyong kinatawan, kundi bilang isang lingkod ng Diyos na naniniwala na ang katotohanan ay hindi kailanman mabibilanggo ng anino ng confidentiality. Ang impeachment na ito ay hindi laban sa politika. Ito ay laban sa pagtataksil sa tiwala ng sambayanan. Ang Vice Presidente ay hindi nagkasala sa komiting ito. Siya ay nagkasala sa taong bayan. Ang pondo ng gobyerno ay hindi mo pag-aari, Madam Vice President. Ito ay pawis at dugo ng mga manggagawang Pilipino. Subalit ano ang nakikita natin sa mga ebidensya? Unang-una, ang misteryo ng duffel bags at holiday rush liquidation. Batay po sa sworn testimony ni Ramil Madriaga, nasaksihan natin ang isang tagpong parang pelikula na nanggaling sa Colombia at sa Mexico. Noong December 20, 2022, ang mismong araw na nag-engkas ang OVP ng 125 million na confidential funds. 4 na duffel bags na punong-puno ng cash ang inilipat mula sa DepEd. Ang perang ito ay hindi dumaan sa tamang audit. Sa halip, ito ay dinala sa mga parking lot, iniwan sa mga gulong ng sasakyan, at ipinamahagi sa mga intermediaries. Ang masakit pa rito, ayon kay Madriaga, ang 125 million na ito ay naubos sa loob lamang ng 24 oras at hindi 11 days, gaya ng naunang naibalita. Pambihirang bilis. Talagang pinastrak, mga kaibigan. Ang sabi ng PSA, ang mga pinagbayaran di umano ng OVP sa mga safe houses ay mga taong non-existent o ghost payees. Yan po ang tinanong ko sa PSA. Kung wala kayong record ng mga taong ito, ibig sabihin, hindi ito matatagpuan ng sinuman at ng anuman. Pangalawa, ang pogo at drug connection. Madam Chairman, mga agalang-galang kong kasama sa Kongreso, ito po ay inimbisigahan na namin sa Quadcom. Hindi lamang korupsyon ang usapin dito. Sa supplemental affidavit ni Ginoong Madriaga, isiniwalat niya na ang kampanya ni VP Sara ay pinondohan di umano ng mga personalidad na may kaugnayan sa pogo at droga. May mga ulat din ng bank records na nagpapakita ng mahigit 2.4 billion pesos na dumaloy sa kanilang mga accounts. Kung ito ay galing sa marangal na paraan, bakit kailangang magtago sa likod ng bank secrecy? Nakagagulat ang mga testimonya tungkol sa payout mula sa mga personalidad na iniuugnay sa illegal na droga at pogo, gaya ni Sami Uy, Michael Yang, at Lin Wei Xiong.
mga buhay na tao ito na pwedeng ipatawag din naman ng Senado. Sinabi nila VP Sara na simple lang ang kanilang buhay. Simple? Oo. Pero, paano naging simple ang buhay? Kung may daan-daang milyong pisong dumadaloy sa kanilang account na hindi maipaliwanag. Hindi lang po ito sinabi ng komite. Ito ay nireport mismo ng AMLAC, mga kaibigan. Pangatlo, ang planong destabilisasyon at pananakot. Kung maaari po nating makita ang clipping ng Vice President nung siya ay nagmura at naghamon at nagbanta sa ating Pangulo. Kaya mga kaibigan, hindi lang po pera ang usapin dito. Ayon sa supplemental affidavit ni Ginoong Madriaga, mayroong malalim na at mapanganib na planong destabilisasyon. Ibinunyag niya ang usapan na dapat ay bababa sa pwesto ang ating Pangulo sa 2025 upang bigyang daan ang pagkapangulo ni Vice President Duterte. At kung hindi ito masunod, mayroong mga tinatawag na extraordinary measures na nakalatag. Ano itong mga extraordinary measures na ito? Ang sabi po, assassination plot, laban sa mga mataas na opisyal, armed assault on Malacanang, at paghikayat ng civil disobedience o paggamit ng mga security personnel at parallel intelligence structures na labas sa kontrol ng ating mga institusyon. Yan ay pinaliwanag kanina ng NBI, Madam Chair, mga galang-galang ko mga kasama sa Kongreso. Madam Chair, hindi po ito biro. Ang mga aksyon ni Vice President Duterte mula sa hindi pag-attend sa SONA at pagdedeklara sa sarili bilang designated survivor, hindi po nakakatawa ito. Hanggang sa tahasang pagbabanta na ipapapugot ang ulo ng ating Pangulo ay malinaw na tugma sa mga isiniwalat ni Ginoong Madriaga. Ang plano ay tanggalin sa pwesto ang Pangulo sa kahit anong paraan, legal man o hindi. Ang isang mataas na opisyal na nagpapahayag ng karahasan sa halip na kapayapaan ay hindi karapat-dapat sa kanyang pwesto. Ito ay malinaw na betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Pwede po bang makita muli ng taong bayan, Madam Chair, ang clip na nabanggit ko po? With all due respect, Chair Benny Abante, we have concluded our presentation of evidence. As a matter of fact, the Chair earlier pronounced the fact that the impeachment complaints are already submitted for resolution as to the existence or non-existence of probable cause, unless the video that you are requesting has relation to your summation speech. Yes, I submit, Madam Chair, pero dapat makita po muli ng taong bayan ang ginawa ng ating Vice President para makita po nila ang katunayan ng mga ipinahayag po dito sa committee ito. The Chair will allow if the video to be presented is part of the summation speech or in relation of the summation speech. Kung pwede po, yun lamang pong threat ang kaisa-isang video na nais kong makita ng taong bayan. All right. So, if no one is opposing, then we allow the Honorable Abante. Anyway, he is the endorser of this impeachment complaint. You are requesting for the November 23, 2026 video. Yes, Madam Chair. November 23, 2024 video. Secretary, kindly play. Maraming salamat po.
Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ma'am, Okay, tama na po yun, Madam Chair, sapagkat nakita na po natin muli ang sinabi ng pangalawang Pangulo. Yan po ba ang magiging Pangulo ng Pilipinas balang araw? Ito po ang panawagan sa katotohanan. Sa ating Vice Presidente, ang pananahimik at pag-iwas sa mga hearing ay hindi depensa. Ito ay indikasyon ng takot. Sa aking mga kapatid, tandaan natin ang itinuturo ng banal na kasulatan sa Numbers 32:23. Ang sabi, and I quote, "Be sure your sins will find you out." End of quote. At ayon mismo sa ating Panginoong Hesus, ang sabi niya sa Matthew 10:26, and I quote, "For there is nothing covered that shall not be revealed, and hid that shall not be known." Madam Chair, may sapat na usok na tayo para patunayang may sunog, may malakas na probable cause upang i-impeach si Sara Duterte. Hindi ito fishing expedition. Ito ay paghahanap ng katarungan para sa kaban ng bayan na nilagay sa mga duffel bag at itinago sa dilim. Panahon na upang dalhin ang kasong ito sa Senado. Panahon na para sa katotohanan. Tulad po ng sinabi ni Jesus, the truth shall set you free. Kaya, mga kasama ko, Madam Chair, tama na. Tapusin na po natin ito sapagkat naipaliwanag na po ng kumiting ito at nakakuha na tayo ng marami pang ebidensya ng probable cause. Maraming salamat po.